Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, humingi po ako ng paumanhin kahapon. Hindi po tayo nakapag-live broadcast sa hindi ko po inaasahang pagkakataon. Pagising ko po kahapon, medyo ang inyong lingkod ay nahihilo. Nag-BP naman po ako, normal naman po yung aking BP. Maybe because of over fatigue or over puyat. Ganun pa man, salamat sa Panginoon at ipinahinga ko po kahapon, tanghali na po ako gumising. At ngayon pong araw na ito, salamat sa Diyos at pagising ko po ay maayos naman po ang aking pakiramdam. Kaya po, sa araw na ito, balik tayo sa regular broadcasting natin. Again, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, mga minamahal na mga kapatid, ay pinamagatan ko pong, ayan, sa ating screen, The Family. Ayan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ito po yung biblical concept ng pamilya. So, sisimulan po natin ang pag-aaral hindi sa definition ng family, kung hindi sa tanong na why is it so important to place an emphasis on marriage and the family? Bakit napakahalagang aralin at napakahalagang pag-usapan ang konsepto ng pamilya o ng pag-aasawa? Napakahalaga po nito mga kapatid sapagkat halos ang binubuo ng banal na kasulatan ay patungkol sa pagbibigay kahalagahan sa relasyon ng isang pamilya. Why is it so important na ang simbahan, ang mga pastor, ang mga mangangaral ay magtuon at magbigay ng malaking pagpapahalaga at emphasis sa pagtuturo ng subject tungkol sa family. At ito po ang ating sasagutin sa oras na ito. Ang tanong na bakit mahalaga ang pagbibigay ng emphasis sa pamilya at sa pagsasamang mag-asawa. Una, ang sabi po, letter A, because the family is and always be the basic building block of society. Ang pamilya, ang basic building block. Ibig sabihin, pag walang pamilya, walang society. Walang pamilya, walang barangay. Pag walang barangay, walang municipality. Walang municipality, walang city. Walang city, walang province. Walang province, walang nation. Ganun lang naman yun. Yun yung basic building block. Kaya po, naniniwala tayo na importante ito kasi doon lahat nagmumula. Doon nagsisimula. Sabi nga, if the family collapses, society collapses. Kaya napakahalaga na simulan natin ang pagtingin sa pamilya ayon sa konsepto nito, ayon sa sinasabi ng may likha nito. Hindi po pwedeng ang isang bagay ay tingnan lang natin sa perspektibo natin at bigyan natin ng definisyon ayon sa perspektibo natin. Sapagkat sa katotohanan, ang pamilya sa panahon ngayon ay nabibigyan ng iba't ibang pakahulugan, iba't ibang definisyon. So it is very important for preachers like me, pastors like me, or those who stood on the pulpit to give a higher emphasis on marriage and family. Dahil una, bakit hindi mo bibigyan ng pagpapahalaga ang aral tungkol dito? Ito yung pinaka-basic unit ng society. Pangalawa, because God places a high value on family. If God places high value on that, dapat tayo magbigay din ng high value on that. If God gave high value on family, we want to value what God values. Can we say amen? Kaya nga, kung ano yung pinahalagahan ng Panginoon, dapat pahalagahan natin.
Kung binigyan ng emphasis ng Panginoon, bigyan natin ng emphasis. At kung pinrotektahan ng Panginoon, protektahan natin. Amin po ba mga kapatid? So God is into this thing called family. He designed it, He created it, and God wants to use it for His glory. Yan po ang katotohanan. Dinisenyo ng Diyos ang pamilya, nilikha ng Diyos ang pamilya, at nais ng Diyos, ultimately, ang pamilya ay gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? So that is how important family sa isipan at sa mata ng Diyos. So naniniwala po tayo, if the family goes, so goes the church. Because it is the family that comprise the church. Tama? Pag sumabit ang pamilya, sabit ang simbahan. Pag magulo ang pamilya, magulo ang simbahan. The church is God's instrument in the earth to fulfill His eternal purpose. The church is made up of what? Of whom? The church is made up of people. The church is made up of families. If the families are not powerful, the church will not be powerful. Kaya ang sukatan ng kapangyarihan ng simbahan ay sa tibay at lakas ng pamilya. Bigyan mo ko ng 200 individual na pwedeng gumuho ang simbahan. Pero bigyan mo ko ng 5 pamilya. Naniniwala akong mas matibay ang iglesia kung ang 5 pamilyang ito ay solid at nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Mas makapangyarihan ang iglesyang yon. Kaya kung titingnan po natin yan, maraming mga churches na involve ang individuals. Na andun yung mga may kabataan, may kababaihan, may kalalakihan, pero coming from different families. Dahil ang nangyayari ho ngayon, ang mga individual ang nagnanais pumunta sa simbahan, pero hindi nakakasama ang buong sambahayan. Kaya napakaganda kung makikita mo sa loob ng simbahan, the entire family are worshiping together. Every Sunday. At ito yung nakikitaan natin ng isang matibay at matagumpay na simbahan. If the families are not powerful, then the church will not be powerful. Kaya importante, ang simbahan, ang pastor, nagbibigay ng emphasis. Na lalo na nga sa mga magulang na siyang pangunahing taga-akay ng kanilang mga anak. Pag naakay ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paglilingkod sa Panginoon at pagsamba sa Panginoon, nagkakaroon ng isang matibay at makapangyarihang local congregation. No wonder ngayon, ang simbahan, ang lalaki, ang dami. Mega churches pa tawag, pero walang power. Walang power to change lives. Yes, they have power to sing and dance, na parang napakamakapangyarihan nila, pero pagdating sa buhay espiritual, wala. Pagdating sa maturity, wala. Pagdating doon sa pagbabago, patungo sa kabanalan, wala. Bakit? Kasi hindi nare-reinforce pagdating sa bahay. At tandaan po ninyo, yung matibay na simbahan ay binubuo ng matibay na pamilya na yung mga natututunan sa simbahay ay sabay-sabay na inire-reinforce sa kanilang buhay sa sambahayan. Iisa ang mensaheng kanilang napakikinggan. Amen po mga kapatid. Kaya kayo na nakikinig sa akin ngayon sa Tinig ng Pag-asa at hindi nyo na isasama ang pamilya nyo sa loob ng simbahan, nakakalungkot yon. Sapagkat ang pundasyon ng matibay na simbahan ay matibay na pamilya. Now, why do we need to give emphasis? Ano pa ho ang dahilan? Bakit kailangan natin ng emphasis
ng pagpapahalaga at pagtuturo tungkol sa simbahan. Letter D, because the modern world is trying to redefine the family. Kailangan natin bigyan ng malalim na pagpapahalaga at pagtuturo, pagtuklas kung ano ang biblical family because the modern world are defining or redefining the meaning of family. Mga kapatid, aminin man natin o hindi, the traditional concept of family that corresponds to the biblical concept of family is the group comprising of what? Husband, wife, and their dependent children, and that constitute a fundamental unit in the organization of society. Pero ngayon, people are beginning to redefine it. Husband, another husband, and the children adopted to those two individual, and they will call it family. Isang bakla at isa pang bakla at a-adapt ng anak, mag-a-adapt kung saan-saan, idadagdag sa relasyon ng dalawang bakla at tatawagin itong pamilya. Na para bang nag-adapt lang ng aso. Yung iba nga ayaw ng tao responsibilidad, isang bakla, at isang aso, and they will call it family. And they will define that relationship as family. Isang babae, aampon at bubuin, gagawing pamilya. That is how the world redefine family. But if you are going to look at the biblical, traditional concept of family, ang tinatawag na pamilya, isang nanay, isang tatay, mga anak. Si kuya, si ate, si diko, ano ba susunod sa ate? Si sanse. No? So, yun po Ditche, di ba? May ditche, may sanse. Sa kuya naman, si diko, si sangko. O, yun ang pamilya. Pagkatapos nun, si bunso. Kung marami pa, kung 12, hindi ko na ala kung natawag dun Pero that is the fundamental concept, the traditional concept of family. Pero ngayon, mangingilabot ka Tinatawag na pamilya ang pagsasama ng dalawang bakla na nag-adapt ng isang bata na ipinasok sa loob ng kanilang kabaklaan. And they will call that family. So, it is this definition that is under attack in today's world. The world attack the traditional concept of the family. Kaya mga kapatid, nakakalungkot dahil po sa pag-atake ng nakakarami na, ng dumadami na sa institusyon ng pamilya, ang pamilya ngayon ang nasa depensa. Ang pamilya ang umaatras dahil tinatanggap na rin ng pamilya ang dumadaming bagong konseptong ito. Dahil sa takot na mabash, sa takot na mapulaan at maakusahan ng mga, dogmatic, hindi na lang kumikibo. I would like you to look at a quotation from the news agency, US News Agency, na ito po ay inilathala noong pang May 1983. Ito po mga kapatid ay inilathala ng US News and World Report. Tingnan po natin ang quotation na ito. Ang sabi po, defining what the family will look like in 2033. Nilathala po ito noong May 9, 1983. At nagbibigay sila ng forecast na kung anong mangyayari sa pamilya pagdating ng 2033. Ilang taon na lang ba yung 2033? Ngayon 2004 o 2024. Di konti na lang. Ano po? At ano po ang sabi ng US News and World Report?
Basahin po natin. Ang sabi, on a spring afternoon, half a century from today, the Joneses are gathering to sing happy birthday to Junior. So sabi nila sa 2033, there will be a birthday celebration sa tahanan ng mga Jones. And they will all sing happy birthday kay Junior. Merong dad at merong third wife, si dad. Si mom, nandun din, kasama ang kanyang second husband. Junior's two half-brothers from his father's first marriage ay nandun din. His 6 stepsisters from his mother's spouse's previous union nandun din. May 100-year-old great-grandpa nandun din. All of Junior's current grandparents sa mga bagong asawa ng nanay niya, tatay niya, nandun din. May mga assorted aunties and assorted uncles-in-law and assorted step-cousins nandun din. Habang ang isang robot daw ang siyang namumulot ng mga gift wrap at isa na namang robot ang nagbubuga, hinihipan yung candle. And Junior was standing there and he makes a wish. At anong wish daw ni Junior? Sana hindi ganun karami ang kanyang mga kamag-anak. Can you imagine? Gano'ng karaming ang tao yan? And maybe they are happy singing the happy birthday song for Junior. Pero na-imagine po ba nila kung gaano ka-distorted ang isipan ni Junior sa napakaraming mga taong ito na nalikha sa kanyang buhay na kung babalikan ang 2024 na panahon natin ngayon ay hindi pa masabing existent. Well, Pastor Ruel, nagkakamali po kayo. Sa ngayon, 2024, nangyayari na nga yung sinasabing hulang yan eh. Yung definition ng family na yan eh, nangyayari na ngayon. Siguro, hindi absence lang ng robot. Pero yung nandun yung ikatlong asawa ng tatay, nandun yung ikalawang asawa ng nanay, nandun din yung mga lolo't lola sa iba't ibang mga asawa, nandun din yung mga auntie at uncle sa iba't ibang pamilya. Nangyayari na ngayon yan eh. Hindi po ba mga kapatid? And the articles goes on to say that, one, sabi nga po, relationships then will be on a confusing tangle as a result of people living longer and changing mates to suit the seasons of their life. Ang walang tigil na palitan ng asawa, ang walang tigil na diborsyo, ang walang tigil na pag-anak, na kung kani-kaninong mga babae, kani-kaninong mga lalaki, ito po yung bumubuo ng mga tangled relationship. Yun yung tinatawag na mga serial marriages. Ito yung growing trend even now. At magiging normal and part of adulthood. Tomorrow's children will grow up with several sets of parents and an assortment of half and step siblings. Pag wala kang step brother, pag wala kang step sister, isa lang ibig sabihin, medyo nasa katinuan pa ang iyong mga magulang. Amen? Pero ngayon, common na meron kang step sister, meron kang step brother dahil sa kalokohan ng mga magulang. Kami po, ang pamilya namin, meron yan. Meron po kaming step sister, meron po kaming step brother. Hindi po sa nanay ko. Ang nanay ko nagpakamartir. Ang nanay ko po tiniis ang kalokohan ng tatay ko.
Hindi pa ho doon, hindi lang ho yun ho, kung nabuo lahat ang mga kalokohan ng tatay ko, baka mahigit 100 po kaming magkakapatid. Pero ang problema, ang babae ngayon hindi na matiisin. Kung anong ginawa mo, kaya ko rin gawin. Ganyan ang labanan ngayon. Kaya kung nang babae kang lalaki ka, manlalalaki rin ako. Kung nag-anak ka sa iba, kaya ko rin mag-anak ngayon. Kaya mga kapatid, paano natin sasabihin na ang pamilya ay nasa katinuan? Uso ang abroad. Uso ang mga OFWs. Uso ang pupunta sa ibang bansa. Hindi naman nakakatiis. Kaya lilikha at lilikha ng ganitong definisyon ng pamilya. Mga kapatid, di ko pa tinalakay dyan. Hindi ko pa isinama yung mga bakla at tomboy dyan. Yan po ay isang pamilyang mga nagloko lang yung tatay at mga pamilyang nagloko din yung nanay. Nakuha niyo po mga kapatid. Now, considering that people are redefining the meaning and the concept of family, ang tanong, ano ang magiging resulta nito sa pananampalataya? Ano ang magiging konsepto o magiging bunga nito sa church? Either paniwalaan nila na normal yung pamilyang meron sila, or huwag nilang paniwalaan ang definisyon ng Biblia tungkol sa pamilya. Nakuha niyo po mga kapatid? Halimbawa, itong si Junior na binabanggit natin dito sa ating ginagamit na case study. Papaano paniniwalaan ni Junior ang konsepto ng Biblia na nagsasabing ang babae o ang lalaki iiwanan ng kanyang pamilya, sasama sa kanyang asawa at sila'y magiging isa at magsasama sila habang buhay? Ngayon, paano paniniwalaan ni Junior yon? Hindi ginawa yun ng tatay niya, nakatatlo na ang asawa. Paano paniniwalaan ni Junior na ang tamang konsepto ng pamilya ay ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, gayong yung nanay niya ay pangalawa na ring asawa ang ipinapakilala sa kanyang stepdad? Because of the redefinition of family, ang mga kabataan sa panahon ngayon tatanggapin yung kanilang pamilya sa panibagong definition nito bilang normal. Tama? Ngayon, ano ang paniniwalaan nilang abnormal? Di ang sinasabi ng Biblia. No wonder people nowadays will discard the Bible, will no longer believe in the Scripture, at tatanggapin nilang pasuna ang mga sinasabi ng Biblia kasi iba na ang konsepto at definisyon ng pamilya para sa kanila. Tama? O talagang tama? Over the next 5 decades, expert says society will redefine its concept of the family. Pagdating ng 2033, mga kapatid, kung buhay pa tayo, kung buhay ka pa, at kung ikay nakikinig sa akin, at aabutin mo ang panahong ito, through the pattern of divorce and remarriage, a whole network of kinship will arise. Ano pong ibig sabihin? Dati kapag sinabing tiyo, tito, or tita, either kapatid na lalaki ng iyong tatay, tito yon, or kapatid na lalaki ng iyong nanay, tita yon. Tama? That is the concept of tito and tita. Ngayon, ano ang tawag mo sa ikalawang asawa ng nanay mo? Stepdad mo yon. Yung kapatid ng stepdad mo, tatawagin mo rin yung tito. Hindi mo kadugo yun. Yung kapatid na babae nun, tatawagin mo rin tita. Hindi mo kadugo yun. Madadagdagan ng tawag na tito at tita, hindi mo naman kamag-anak.
Ngayon, yung nanay mo, nag-asawa ng ikalawa, may tatay yon. Ang tawag mo doon, grandpa. Lolo mo na hindi mo naman lolo. Nakukuha niyo po ba yung pinupunto ko? Dumadami ang relationship mo dahil sa nililikhang relasyon ng nanay at tatay mo. Paano kung ang tatay mo ay lalaki at ang nanay mo ay lalaki din? Di lalong ubod ng gulo? At ito'y realidad. May mga bata sa loob ng pagsasama ng mga bakla na may lolo't lola dahil itong baklang ito may magulang at itong baklang ito may magulang. At ang tawag ay grandpa, grandma sa mga ama't ina ng mga baklang ito. Meron ba noon sa Biblia? Nakikita niyo po kung gaano kagulo, mga kapatid? Naisip niyo ba yan? The whole pattern of family and the definition of family has been redefined. There will be double sets of grandparents. Ito yung heterogeneous relationship. Babae at lalaki ito, ho? Sa babae at lalaking relationship, may double sets ng grandparents, double sets ng auntie, double sets ng uncle, and brothers and sisters, as well as former in-laws and ex-spouses. All of them making up a new divorce extended family. Ang katwiran, the more the merrier. No, it's not. Although these family networks will be larger, natural families will be smaller as couples decide to have fewer children or no children at all. Dahil sa takot ng iba na magkaganito at magkaroon ng malaking magulong pamilya, katwiran ng iba, wag na tayong mag-anak. Para kung maghiwalay tayo, tayong dalawa na lang. Ganun na nangyayari. And beyond the traditional unit of mother and father and the children, sociologists see a growth of non-family type households. Nauuso yung mga group marriages, gay parents, unmarried couples, communes of close friends, and growing number of single parents. Iba pa dyan yung nasa ibang relihiyon na pwedeng mag-asawa ng hanggang 4 na pinagsasama-sama sa loob ng bahay. That is another definition of family. Nakuha niyo po yung pinupunto ko. Kaya mga kapatid, kung meron po tayong titingnan, meron tayong magiging basihan ng definisyon ng pamilya, walang iba kundi ang sinasabi ng Biblia. Hindi ikaw ang magde-define nito at tatawagin mong normal yung pamilya mo kasi umuubra sa'yo. Amen, mga kapatid. Now, bakit natin kailangan na bigyan ng emphasis ang pagtuturong ito? Bakit kailangan nating bigyan ito ng pagbibigay diin? Kasi ang lahat ng mga binanggit natin, mga kapatid, ay nangyayari na ngayon at patungo talaga doon. Samantalang ang mga pastor nagbubulag-bulagan at tinatanggap na tama, eto na ang bagong definisyon ng pamilya ngayon. Nakuha niyo po, mga kapatid? Now again, balik tayo sa tanong. Why do we need to give emphasis on marriage and family? Letter E na po tayo. Because cultural forces inspired by the devil are undermining the success of the family. Ngayon, mga kapatid, pati definition ng successful family iba na. Ngayon, anong kinukonsider na matagumpay na pamilya?
basta nabibigyan ng katugunan ang pangangailangan ng pamilya, successful na yan. Kaya wala nang pagpapahalaga. Take note, wala nang pagpapahalaga kahit hindi nag-uusap-usap, kahit walang bonding moment, kahit walang intimate relationship, basta nagmumuhay sila sa loob ng bahay, may nanay, may tatay, may mga anak na pinag-aaral, na bibigyan ng mga pangangailangang material para sa kanila, matagumpay ng pamilya yan. Kahit walang sense ng relihiyon, kahit hindi nagsisimba, hindi kilala ang Diyos, walang Biblia sa bahay, okay na sa kanila yan. Para sa iba, successful na yan. Because that is what the culture of today, and that is what the world define a successful family. Now, paano naaapektuhan? Paano naaapektuhan ng cultural forces ang pamilya? Sabi nga, sa pamamagitan ng busyness of lifestyle. Dahil sa sobrang busy ng buhay, ang tanong, saan busy? Nagiging busy ba sa kabanalan? Nagiging busy ba sa pagpapatibay ng relationship? Busy ba yung lalaki at saka yung babae na magbigay ng panahon sa kanilang pag-iibigan para mapatibay ang relasyon ng kanilang pamilya? Nagbibigay ba sila ng oras at busyness sa kanilang spiritual growth? Nagbibigay ba sila ng panahon para pag-usapan yung mga bagay na magpapatibay sa kanilang samahang mag-asawa? Hindi. Busy sila saan? Sa lifestyle, material things, pagkita ng pera, pagpapayaman, pero hindi busy sa pagpapahalaga sa para maging matibay ang kanilang pagsasama. Busy sa lahat ng bagay, pero hindi sa mga bagay na espiritual. Busy sa lahat ng mga bagay na papabayaan ng isa't isa. Busy sa lahat ng mga bagay ang mga anak ipinagkakatiwala sa iPad, sa cellphone, at sa mga modern technology. Busy sa lahat ng bagay, kung afford na kumuha ng katulong, ang nagpapalaki ng kanilang mga anak, hindi ang mga magulang na ito, kundi ang mga yaya at katulong nila. Because of the busy lifestyle. Hindi pa kasama dyan yung talagang lumisan ng ibang bayan, iniwanan ng pamilya, at ipinamahala kung hindi sa lalaki na siyang hindi naman nagagampanan talaga. Sorry na po. In fairness, dun sa mga tatay na iniwanan ng nag-OFW na nanay, na napangalagaan ng tatay yung kanyang mga anak, na dadala pa rin sa simbahan paglinggo, na po, nagiging mahusay na nanay at tatay at the same time, kudos and praise to you, Father. Or doon naman sa nanay na talagang nag-solid na magiging housewife sa kabila ng kanyang asaway ng ibang bansa, iniwanan siya at nag-aaruga siya ng kanyang anak ng bahay at nanatiling faithful sa kanyang asawa na kahit na unfaithful doon sa ibang bansa, kudos and congratulations, praise to you, Mother. Pero madalang po yun. Tama po. Madalang yun. Kasi most of the time, kung kayo po'y mahilig manood kay Tulfo, ang laman ng mga content ni Tulfo ay puro hiwalayan, nawasak na pamilya, nagsusumbatan, nagpapakitaan ng mga ebidensya, ng mga infidelity, mga video, ng mga sexual act ng kanilang mga asawa. Ito po ang nangyayari at ito ang totoo. Cultural forces inspired by the devil are undermining the success of the family. Importante ngayon may pera. Importante ngayon na pag-aaral ang mga bata sa magandang eskwelahan. Pero hindi na yata importante panatiliing matibay ang samahan at relasyon ng isang sambahayan. Mga kapatid, wala po kaming maraming pera. Kung tatanungin niyo po kami po'y sa awa ng Diyos ay nakakaraos. Sa biyaya ng Diyos
ay napagtatagumpayan namin ang pang-araw-araw na gastusin. Kung meron mang konting sumosobra, yun po'y gagamitin namin para sa pamilya, sa pagkakataong magkasama-sama at makapag-bonding. I make it a point na every Sunday, kahit may pamilya na po yung aming panganay, yayakagin po naming mag-lunch together galing sa church sa isang restaurant na yun man, kahit na napaka-busy nga ng buhay, ay gamitin ng pagkakataong makapagpaalalahanan pa rin, makapag-banding pa rin, na yung bagay na yon ang aming nakasanayan na hanggang ngayon ay amin pong ginagawa. Sabi nga ni Pablo sa banal na kasulatan, sabi nga po ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, what shall profit a man if he gain the whole world and loses its soul? Tukso po na lagi ay unahin ang mga bagay ng mundong ito na isantabi ang mga bagay na may kinalaman sa buhay espiritual. Para po sa akin at sa aking sambahayan, priority po namin ang mga pangangailangang espiritual higit kesa sa pangangailangang material. Dahil pinangahawakan naman po namin yung katotohanan na sinabi ng Diyos, hindi naman siya nagpapabaya. He will supply the needs. Amen? Yung pong focus on materialism, things are more important than relationships. Kaya magsuri po tayo mga kapatid, di ko po kayo pinapakialaman. Hindi po ako nagagalit sa inyo. In fact, what I am saying is this. Sana maging maging eye-opener. Sana po maging kurot sa puso. Baka naman yung maghapon mo, lahat ng oras mo, lahat na ng panahon mo, nakaukol sa bagay na material, wala ka ng panahon sa pag-build up ng iyong relationship, anong mapapakinabangan mo pagdating ng araw? Makamit mo man ang sanlibutan ito. Kung ipapahamak nito pamilya mo at ipapahamak ang iyong kaluluwa, wala ka rin napala. Amen mga kapatid. At the end of the day, sasabihin ng mga anak mo, nasa ng nanay ko at nasa ng tatay ko. Hindi na baling walang manika, basta merong nanay at merong tatay. Hindi na baling walang baril-barilan, basta merong nanay at merong tatay. Hindi na baling walang iPhone. Ibang bagay yon. Kasi po sa panahon ngayon, tila mas makapangyarihan pa yung iPhone, makapangyarihan pa yung computer, makapangyarihan yung laptop, kesa sa mga magulang. At ang katwiran ng mga bata ngayon, mawala na kayo nanay at tatay, wag lang mawala ang aking iPhone, wag lang mawala ang aking cellphone. Bakit? Eto na po yung normal. Sinong nagturo nito? Walang iba, kundi ang mga magulang. The excessive divorce rate. Ngayon, 2.5 ang divorce. Non-cause. Minsan, talaga naman magugulat ka na lang. Either babae o lalaki. Huwag kang kakasiguro. Baka isang araw, gulating ka. Ito, misis mo, pirmahan mo yan. Settlement of divorce. Sasabihin ng mga nasa Pilipinas, yehey, kami na lang ang bansang walang divorce. Tuwan-tuwa kayo na wala nga kayong divorce, pero katakot-takot naman ng kalokohang ginagawa. Wala nga divorce, pero ganun din. Hiwalay, may tigi-tigisan ng partner, wala nga divorce, hindi dinisolve yung marriage, kahit na bunga ito ng tinatawag na pangangalo niya, di lumalabas lang kayong lalong nagkakasala kasi nakatali pa kayo sa isa't isa. Pag namatay yung lalaki, kukunin pa rin ng babae yung katawan at iuwi sa kanya. No? Ang SSS kukunin ng dating asawa, samantalang 30 taon na kayong hiwalay. Nakuha niyo po mga kapatid. Lalong masalimuot ang idudulot nito, bunga ng mga anak outside of marriage o outside, ewan ko pa paano itatawag doon. Dahil walang divorce. So ibig ba sabihin niya, Pastor Ruel, okay ka sa divorce? Yes! But the biblical definition of divorce, yung mga pastor nagkukunwaring ayaw ng divorce, hindi lang naiintindihan ang biblical principle ng divorce. Yung pastor mo, sabihin mo mag-aral ng Biblia. Ayaw na ayaw kunwari ng divorce at tuwan-tuwa na sa Pilipinas walang divorce. Pero kayo na lang ang walang diborsyo. Hindi ko alam kung bakit.
Kasi kayo na lang ang hindi sumusunod sa prinsipyo na pwede naman mag-divorce kapag ang dahilan ay pangangalon niya. Minsan, sarado utak dahil aabusuhin daw. Alam niyo po dito sa Canada, nung dito sa Canada na ang marijuana ay bawal, naku po, napakaraming kaso ng marijuana dito. Raid dito, raid doon. So ano ginawa ng gobyerno? Gawin na nga natin legal yung marijuana yan. Ngayon, bumaba. Kasi wala ka nang bibila ng marijuana kundi yung gobyerno. Sila na nagbebenta. Hindi po totoo na kapag may batas, inaabuso. Na kapag nagkaroon na ng diborsyo, kahit sinong gusto ay pwede mag-divorce. Hindi ho ganun. Meron pa hong matitinong mag-asawa, may matitinong asawa, at may matitinong pamilya na naturuan ng prinsipyo ng banal na kasulatan na hindi dapat mangalunya para hindi humantong sa divorce. Nakuha niyo po? Hindi palibasa may divorce na lahat maggusto mag-divorce. Hindi po ganon. Lalo na po yung mga naturuan ng Biblia, alam ang prinsipyo na ang pinagsama ng Diyos ay magsasama habang buhay. Ang gagawin nila, poproteksyonan nila ang kanilang mga sarili para hindi mangalunya na iyon lamang ang tanging ground para i-dissolve ang marriage. Nakuha niyo po mga kapatid? Hindi lang ho yan. Proliferation of electronic entertainment. Yan po yun. Ngayon mga kapatid, habang kumakain, tigi-tigi sa cellphone. Habang kumakain, nagbabrowse ng internet. Wala nang magandang communication ngayon ng pamilya eh. Dahil nga po dito sa mga electronic gadget na ito, high-tech electronic gadget, pero low-touch society. Nakuha niyo po? High-tech entertainment, low-tech and low-touch society. 5. The dual income culture. Kailangan mag-asawa parehas na magtrabaho. Hindi kaya ng isa ang siya lang magtatrabaho. Para mabuhay, kailangan dalawa. At dahil dito, apektado relationship ng mag-asawa. The TV model of family. Ang modelo ng telebisyon ng isang pamilya, gaya ng binanggit natin kanina, Kardashians. Ano yung mga Kardashians? The Simpsons. Yan po yung mga modelo eh. Yan ang mga pilit ginagaya. Kaya nga ngayon, tingnan ninyo, pati po yung relationship ng mga tao, ginawang panoorin, PBB, Pinoy Big Brother. Ano yun? Pagsasama-samahin kayo sa isang bahay at ipapakita ang itsura ng sama-sama sa isang bahay. Ando ng pangangalo niya, ando ng dayaan, ando ng chismisan, ando ng lahat ng uri ng pwedeng adulterated materials na tinatanggap ng mundo na normal na papanood sa telebisyon. Tapos may isang kuya na nagkukunwaring Diyos at sasabihin ni kuya, ganito gawin mo. Pumunta ka sa ganun. Ganun. Di pa parang demonyo lang na mag-uutos ng dapat mong gawin na siya ang nasusunod. Nakuha niyo mga kapatid? And the educational system na meron ngayon. Bawal ng panalangin sa school. Bawal na ang prayer. Bawal ng Bible. Wala na po ngayong GMRC. Nung araw, meron kaming good manners and right conduct. Subject yun. Minsan po, minsan bagsak ka sa math, pero pasado ka sa GMRC. Pag uwi mo ng bahay at nakita ng nanay mo, at least ikaw ay mabait. Pero ubod mo ng galing sa math, pag uwi mo ng bahay, 70 ka sa GMRC, isa lang ibig sabihin. Mahusay ka sa academic, pero ubod ng sama ng ugali mo. Pero ngayon, inalis na yun eh. Pinalitan ng values. Pero walang subject na values. Bahala na, teacher. Ano po? Walang specific na subject na magtuturo ng tamang pag-uugali, ng tamang, moral, na dapat ay ituro sa mga kabataan. Kaya nawawala yung mga traditional values na maayos naman. Paghalik ng kamay,
Paggalang sa magulang, po at opo, wala na nun ngayon. Tawag nga sa magulang, ha? Ho? Nung araw, pag naghaka sa magulang mo, tampalang aabutin mo eh. Bakit? Malupit ba mga magulang noon? No, hindi. Ganun sila mag-reinforce ng tamang turo. Ngayon, hindi na. Bahala ka sa buhay mo. Natutuwa pa tayo pag nakitang batang-bata pa lang ang galing ng magmura. Kasi nga po, yan na yung educational system eh. Ano pa ho? The culture of comfort that wants everything the easy way. Yung kultura ngayon ng comfort, ayaw nang nahihirapan. Ayaw na ng papawisan. Gusto lahat madali. Gusto isi-serve sa kanya o na silver platter. Ito yung kultura ng tinatawag na selfishness of the individuals. Yung tinatawag na the rights movement that empower children na sila'y may karapatan. Entitlement era. Kung ako'y nag-aaral, karapatan ko yun. Karapatan kong may masarap na pagkain. Karapatan kong may magandang damit. Karapatan kong may bagong sapatos. Karapatan ko na ako'y may computer, may gadget, sapagkat yung iba meron, bakit ako wala? That is the overall selfishness of individual. So, anong bubungan nito? Yung mga magulang, para lang magkaroon ng mga anak ng mga ganon, anong gagawin? Isasadlak ang mga sarili sa utang. Kaya ngayon, usong-uso yung the debt society. Credit card dito, credit card doon, swipe dito, swipe doon. Yung kanyang sinasahod, alam naman niyang kulang na pambayad, pero utang pa rin ang utang. Ngayon, dahil sa dami ng utang, magkukumahog ka ngayon sa paghanap ng pambayad. At habang nagkukumahog sa paghanap ng pambayad, masasadlak ka ngayon sa mga maling gawain. Pagbebenta ng katawan, paggawa ng iligal, pagnanakaw, pagbebenta ng kung ano-anong bawal, dahil gusto mong makaahon sa utang. At ito po mga kapatid, ang huli, ipinapaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo yung tinatawag na konteksto ng last days. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia sinabi na ang huling panahon ay makikita nating puspos ng kahirapan, digmaan, salot, mga unos, at kung ano-ano pa. Economically, may mga palatandaan po ng last days. Pero pagdating po sa culturally, may palatandaan din po ang last days. At si Apostol Pablo, sinabi ito kay Timoteo. Sabi po ni Pablo, you should also know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. Amen? They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, ungrateful. Look at that. Di ba pamilya apektado dyan? Boastful, proud, ungrateful to parents, disobedient. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and have no interest in what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act as if they are religious, but they will reject the power that could have made them godly. You must stay away from people like this. Yan po ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Yan po yung mga factor that will affect the family. Now, nangyayari yan o hindi? Are we in the last days or not? Ngayon, kanina ka pa salita ng salita, Pastor Ruel, hindi mo pa naman dinedefine kung ano ang family. Usually po, sanay kayo sa tinig ng Pag-asa.
kapag may subject po tayo na isang bagay na dinidiscuss, nagsisimula po tayo lagi sa definition. Ngayon po, binago natin ang approach. Sinabi po natin ang subject matter, nagbigay tayo ng question, at ang question natin, bakit mahalaga ang pagbibigay ng emphasis sa pag-aaral ng relationship ng mag-asawa at ng pamilya, ibinigay natin ang mga kadahilanan. Now, wala pa namang isang oras, sagutin natin yung tanong na what is the foundation of the first family? Kung meron po tayong titingnan na basihan ng unang pamilya, wala pong iba kundi ang sinasabi ng banal na kasulatan. What is the foundation of the first family? Si Pablo po may sinasabi dyan. The foundation for the first family is God Himself. Kaya nga po sa pag-aasawa pa lang lagi pong sinasabi, bago ikasal, may counseling. Doon sa marriage ceremony, binibigyan ng emphasis yung importansya na ang Diyos ang nasa gitna, na ang Diyos ang pundasyon. Kasi po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, for this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Every family in heaven and on earth. Ano sabi? Ang foundation is God. For this reason, ang sabi ni Paul. So the concept of family is extremely important in the Bible, both in a physical sense and in a theological sense. Atin po itong titingnan at ating aaralin. Yung definition o yung concept ng family in a physical and in a theological sense. Una, the concept of family was introduced in the beginning. Genesis 1:28. Anong sabi? God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. So God's plan for creation was for men and women to marry and have children. Amen? God blessed them, said to them, be fruitful. Then Genesis 2:24, the man shall leave his father and his mother, and he will cling to his wife, and they shall become one. A man and a woman would form one flesh, union through marriage, and they will, with children, and they will become a family. The essential building block of human society was founded in the beginning. Amen? We see that concept in the Bible. At hindi lang po yan. Ano po? We also see early on that family members were to look after and care for one another. Yung biblical concept ng family ayon sa Biblia ay dapat nagtitinginan sa isa't isa. Nagpapahalagahan sa isa't isa. Noong si Cain ay pinatay si Abel, anong sabi ng Diyos sa kanya? Where is Abel your brother? Ano sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? So ito po'y pagtanggi na ni Cain sa kanyang responsibilidad sa kanyang kapatid. But in reality, kaya hinahanap ng Diyos si Abel sa kanya kasi iyon ang totoo. Cain is a brother's keeper. You and I are brother's keeper. Binigyan ng Diyos ng pagpapahalaga ang ugnayang ito ng magkakapatid. So, the implication of this is that, yes, Cain was expected to be Abel's keeper and vice versa. Not only was Cain murder his brothers an offense against humanity in general, it was especially an offense to God. Kasi ito yung unang-unang murder of one sibling. Fratricide ang tawag doon. Or rather, fratricide. Fratricide. No, gano'n yun. Tama. Di ba? Parricide. Ang tawag doon fat or fratricide. Yung po yung tawag doon. No, yung tawag doon, legal term.
murder of one sibling. So ito po yung definition ng pamilya. Ngayon ang tanong, anong purpose? What was the purpose for which the family was created? Ano bang layunin? Ang sabi po, the primary purpose for the first family was to satisfy the heart of God. This is the first and foremost reason. The first and foremost purpose of the first family. To give satisfaction to the heart of God. So the key to the purpose for which the first family was created goes back to God's original vision. Ano ba yung vision ng Diyos tungkol sa family? A. The first family was to be a reflection of the image and character of God. Kaya tandaan po ninyo, ang pamilya ay larawan ng imahe at karakter ng Diyos. Because family was created in the image of God. Man was created in the image of God. So the first purpose, the primary purpose, is for the family to reflect that image of God. Now, kumusta? Yung pamilya natin, reflection ba ng imahe ng Diyos o malayong-malayo? The first family was to be a source of fellowship and relationship for God. Saan nyo gustong matutunan ng inyong mga anak ang Diyos? Ang tungkol sa Diyos? Sa school? Malabo yun. Saan nyo inaasahang matututunan ng inyong mga anak ang pagmamahal sa Diyos? Sa school? Malabo yun. Saan nyo gusto at inaasahang matututunan ng inyong mga anak ang pagbabasa ng Bible, ang pananalangin, ang pagsamba sa Diyos? Sa school? Malabo yun. Saan nyo iniaasa ngayon ang edukasyong espiritual ng inyong mga anak? Sunday school lang? Malabo yun. The first family was to be a source of everything in terms of spirituality. Hindi po eskwelahan, hindi community, hindi mga kaibigan, hindi ibang mga magulang, kung hindi ikaw, ama at ina, sa iyong sambahayan. The first family was to be fruitful and fill the earth with godly offspring. The first family was to exercise dominion over the earth, to prepare for future ruling beyond the earth. The first family was to eventually be positioned to become a bride for the only begotten Son of God. Yan po ang purpose. Yan po ang layunin. Ihahanda natin ang ating mga pamilya sa pagbalik ng kasintahang lalaki, ang iba, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kailangan ng ating pamilya ay ating maihanda bilang bride ni Christ. Now, makikita po natin yung importansya ng pamilya ay matitrace din sa pagbibigay ng tinatawag na Mosaic Law. Alam natin yung 10 Commandments, right? Doon sa 10 utos, 2 of the 10 Commandments deal with maintaining the cohesiveness of family. Sige nga, kung kabisado natin ang 10 utos, alin doon ang may kinalaman sa pamilya? Alin sa 10 ang may kinalaman sa pamilya? O sige, pa-comment. Pa-comment mga kapatid. Kung ano. O, di ba yung panlima? The 5th commandment. Anong sabi doon? Honor your father and mother. Honor, preserve. Honoring parents is meant to preserve the authority of parents in family matters. Amen mga kapatid. Kaya nga panlimang utos yan. Importante yan. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Ibinigay yan to preserve what? The authority of the parents. Binigyan ng kapangyarihan niya mga magulang. Kung kailangan mamalo, mamalo. Hindi pinagbabawalan ang pamamalo kung ito ay para sa disiplina.
Pero ngayon bawal na. Kulong ang aabutin mo. Pero yun po ibinigay sa atin ng banal na kasulatan. Kasama yan sa 10 utos. At ano pa yung isa? Yung pampito. Ano yung pampito? Prohibiting adultery. Thou shall not covet your neighbor's wife. A commandment to protect the sanctity of marriage. Amen? So, maging ang Old Testament, ibinigay ito ng Diyos kay Moses para proteksyonan ang sambahayan. From these 2 commandments flow all of the various other stipulations in the Mosaic Law which seek to protect marriage and family. The health of the family was so important to God that it was codified in the National Covenant of Israel. Amen? Mahalaga yan. Kaya sabi, babasahin nyo ito kung kayo nakahiga, kung kayo nakatayo, kung kayo lumalakad sa daan. Ibitin nyo sa leeg, gawin nyo laging ikwintas ninyo, idikit ninyo sa mga dingding ng bahay ninyo. Ganon katindi itong batas na to. Kasi alam ng Panginoong Diyos na ito'y magiging proteksyon para sa kabanalan ng pamilya. Hindi lang po natin ito makikita sa Old Testament, sa New Testament, ano sabi? The New Testament makes many of the same commands and prohibitions. Jesus speak on the sanctity of marriage and against frivolous divorce. Basahin niyo yung Matthew 19, nandiyan ang law ng divorce. Opo, dahil sa katigasan ng ulo ng tao, pinayagan ng divorce. In the beginning, wala naman sana talagang plano ang Diyos na mag-divorce. Pero dahil nga po doon sa depravity of man, ano sabi, pinayagan ito ni Moses. Pero isa lang ang ground. At ano yung ground ng divorce? Pangangalo niya lang, mga kapatid. The Apostle Paul talks about what Christian home should look like when he gives the twin command of children, obey your parents, and parents, don't provoke your children. Kabilaan yan. Yung mga magulang, ano sabi? Ay dapat i-honor ng mga anak. Yun namang mga anak ay dapat wag i-provoke ng mga magulang sa anger. Tapos po, yung unbelieving spouse. Sa 1 Corinthians 7, ay masasanctified through the believing spouse. Meaning, among other things, that the unbelieving spouse is in a position to be saved through the witness of the believing spouse. Kaya sabi, huwag mong hihiwalayan kung unbeliever yung asawa mo. Gamitin mo yung pagsasama ninyo, yung halimbawa mo, para yung asawa mo yung makakilala sa Panginoon. Now, puntahan natin, yan po yung tinatawag natin kanina na physical concept. Ito po, what about the theological concept? What is the theological concept of family? During the earthly ministry of the Lord Jesus, marami pong mga prevailing notions of what it meant to be part of the family. Akala po ng iba, sinira ng Panginoon ang konseptong ito. Kasi po, meron talata, basahin po natin, yung Matthew 12:46-50. Sabi po diyan, while Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside wanting to speak to him. Someone told him, your mother and brothers are standing outside wanting to speak to you. He replied to him, who is my mother and who are my brothers? Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Now, we must clear up some misconception with this passage. Yung iba, ang sabi, hindi na pala dapat pinapahalagahan yung pamilya natin sa laman. Kasi si Jesus, hindi na niya pinahalagahan si Mary,
si James, yung kanyang mga kapatid, at ang sabi, ang pinahalagahan na lang ni Jesus ay yung mga spiritual brothers and mother. Mali. Hindi po ganon ang interpretation yan. Sa mga talatang yan, Jesus is not saying that biological family is not important. He is not dismissing his mother and brothers. What he is doing is making the clear theological point that in the kingdom of heaven, the most important family connection is spiritual, not physical. Amen? Naalala niyo po ba mga kapatid, yung mayamang lalaking napunta sa Hades ng pagdurusa? Ano ang kanyang pakiusap? Ang kanyang pakiusap kay Lazaro, pauwiin, or rather, kay Abraham. Ang kanyang pakiusap kay Abraham, pauwiin si Lazaro sa kanyang tahanan, sa bahay ng kanyang tatay at ng kanyang mga kapatid, at pangaralan ito. Dahil kung hindi, sigurado yung mayaman na dun din pupunta yung kanyang mga kapatid sa pagdurusa. Ano sagot ni Abraham? Nandun sa kanila si Moses. Nandun sa kanila ang mga propeta. Ito ang dapat nilang pakinggan. They have the written words of the apostles. They have the written words of the prophet. Iyon ang dapat nilang pakinggan. Hindi ang isang patay na nabuhay. Sabi nung mayaman, hindi pag si Lazaro po at isang patay ang nabuhay, maniniwala sila. Sabi ni Abraham, kung hindi nila pinaniwalaan ang sinasabi ng kasulatan, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay bumalik sa buhay. So, on that notion, tandaan po natin, ang pagiging anak ng Diyos ay something spiritual. This is the truth made explicitly saan? Sa Bible, nang sinabi ng John 1:12-13, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Si Juan sinasabi rito, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at yung ipinanganak ng espiritu, espiritu nga. Ito rin po ang sinasabi ni Jesus sa John 3:35, na iba yung pagiging born again sa flesh, at iba yung born of the flesh, at iba yung pagiging born in the spirit. Yung karapatan ay ibinibigay ng Diyos saan? Sa mga sumasampalataya para maging anak ng Diyos. Hindi ito bunga na ikay ipinanganak sa pamilyang Kristiyano, Kristiyano ka na. Hindi ganon. Hindi ito desisyon ng tao, kundi ito'y kalooban ng Diyos. The parallels are quite clear. When we are born physically, we're born in a physical family. But when we are born again, we are born in a spiritual family. To use the language of the Apostle Paul, we are adopted into God's family, Romans 8:15. When we are adopted into God's spiritual family, the church, God becomes our Father and Jesus our brother. And this spiritual family is not bound by ethnicity, gender, or social standing. At sinasabi rin ni Pablo sa taga-Galatia, you are all sons of God through faith in Christ Jesus, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, neither slave nor free, male or female, for you are all in one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Galatians 3:26-29. And that is the subject of the family. Biblical concept of family. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. I hope na kinabang kayo sa araw na ito ng ating pag-aaral. Makita ulit tayo sa Lunes dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid.